Dumating ang dilubyo ng pandemya sa ating bansa noong Enero 20, 2020. At sa pagdating nito, napakarami ang napurwisyo at ang pinakamalala ay mga mahal sa buhay na nasawi. Napakaraming tao ang nanlulumo at nawawala na ng pag-asa na makakabangon pa ang ating bansa. Ngunit linggo noong Pebrero 2021, dumating na ang unang talaksan ng coronavirus vaccines at tila nabigyan ng pag-asa ang napakaraming tao na masusolusyonan pa ang mapanirang pandemya. Ngayon, hayaan niyo akong ipaliwanag kung ano nga ba ang pinagmulan ng terminong vaccine, ano ang kahalagahan at kabuluhan ng salitang ito sa buhay nating mga Pilipino. Gayunpaman, ano nga ba ang pinagmulan ng terminong vaccine? Unang naitala ang salitang vaccine sa Ingles noong 1779 habang ang mga derivatibo nito na vaccinate at vaccination ay parehong lumitaw noong 1800. Lahat ng mga salitang ito ay nagmula sa Latin na vacca, cow. Sa isang komplikadong istorya, tampok ang English physician at scientist at ang pag-aaral nito tungkol sa vaccination laban sa smallpox. Kinalaunan, ang salitang vaccine ay pumasok naman sa bokabularyong French sa spelling na V-A-C-C-I-N at sa Ingles sa kasalukuyang spelling. Ngayon, dumako tayo sa penomena ng salitang vaccine. Nagsilbi ang mga vaccine bilang pag-asa sa isang pandemya na nagpapahirap sa buhay at kumitil ng napakaraming tao. Sa kadahilanang ito, lagi nang nababanggit ang salitang vaccine sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Hindi natin maipagkakaila na kung hindi dahil sa vaccine ay patuloy pa rin sana ang pagtaas ng numero ng kaso na nagkakasakit at namamatay dahil sa pandemya na COVID-19 hanggang sa ngayon. Ayon din sa Merriam-Webster Dictionary, tumaas ng 61% ang bilang ng mga naghahanap sa internet ng kahulugan ng vaccine. Samantala, mas lalo pang tumaas ang searches para sa vaccine sa buong taon ng 2021 nang simulan ang pagbibigay ng booster shots at pagpayag sa pagbaksin sa mga bata. Ito ang dahilan at pinagmulan ng muling pagkakakilala at pagkasikat ng salitang vaccine. Ngunit alam nyo ba na ang salitang vaccine ay palaging ginagamit sa taong 2021 sa iba't ibang larangan, diskurso at social media? Ilan sa mga halimbawa ng aktual na paggamit nito ay ang mga sumusunod. Aminado si Sherwin na dati may agam-agam siya, pero ngayon nagbago na ang isip niya. Sa social media, di ba, yung mga bansa na una naka-receive ng mga vaccine, regardless kung anumang brand yan, is talaga may side effect, no? Parami na ng parami ang mga nababakunahan, wag nang magpahuli. Always follow safety health protocols. Vaccines can save lives. Ang ilan sa mga gamit na pangungusap o mga sumikat na salita ng dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa vaccine ay ang mga sumusunod na halimbawa. Vaccine sa dyaryo. Marami ding pagkakataon na ginagamit ng mga tao, lalong-lalo na ang mga kabataan, ang salitang vaccine upang makabuo ng salita na nagpapatawa o nakakapawi ng kalungkutan sa napakaraming tao, kagaya na lamang ng mga sumusunod. Napakatagal na panahon natin naranasan ng pandemya na dulot ng COVID-19. Masasabi na ang karanasan sa pandemya ay puno ng pighati, kalungkutan, pagkasawi at dilubyo. Ang pandemyang ito ay nakaapekto sa maraming antas ng lipunan. Kagaya sa paaralan, matagal sinuspende ang klase sa buong bansa dahil sa pandemya. Dahil dito, nahirapan ng mga estudyante sa bagong estilo ng pagtuturo at madami ang humihinto ng mag-aral. Ngunit sa pagdating ng vaccine sa ating bansa ay nabigyan ng pag-asa ang mga estudyante na maranasang muli na makapag face-to-face ng pag-aaral. Katulad sa pag-aaral, nawalan din ng hanap buhay ang napakaraming tao sa pagdating ng pandemya. Dahil dito, maraming pamilya ang naghirap. Ngunit sa pagdating ng vaccine na tumulong sa pagbawas ng kaso ng COVID-19,
ay gayon din ang pagbalik ng napakaraming mga trabaho na noon ay napahinto dahil sa pandemya. At sa pagbabalik ng mga ito ay muling nabigyan ng pagkakataon ang napakaraming tao na magkaroon ng hanap buhay. Sa kabuuan, ang pagdating ng vaccine ang nagbigay ng kaligtasan sa napakaraming tao. At dahil dito, madaming antas ng lipunan ang unti-unting bumalik sa dating anyo o papel na ginagampanan, kagaya na lamang sa pag-aaral at hanap buhay. Dito pinatunayan na napakahalaga ng salitang baksin sa diskursong Pilipino dahil ang baksin ay simbolo ng pag-asa at nagbibigay kapanatagan sa loob ng napakaraming tao sa panahon na tila pasuko na ang lahat. Vaccine ay ang siyang naging dahilan ng unti-unti ng pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. At ito ang dahilan kung bakit unti-unti tayong bumalik sa dating itsura ng ating bansa na walang takot at pangambang nararamdaman. Sa paglipas ng panahon, kasabay ng pag-usbong ng teknolohiya, hindi maiiwasan magkaroon ng pagbabago sa ating kultura, lalo na sa ating wika. Maraming mga bagong salitang umuusbong at nagiging parte ng ating kultura. Isa na rito ang vaccine na kilalang-kilala sa panahon ngayon. Kahit saang parte ng Pilipinas tayo pumunta at magtanong, ay alam na alam nila kung ano ang salitang vaccine. Ang salitang vaccine ay isa sa maraming salitang nagdulot ng malaking epekto sa ating kultura, lalong-lalo na sa aspektong pangkaligtasan. Malinaw na ang salitang vaccine ay hindi ganon kasikat noon, ngunit dahil sa nangyayari sa ating lipunan at sa pangangailangan na masolusyonan ang pandemya, ay dito umusbong ang salitang vaccine. Ang pangangailangan at ang nararanasan natin ngayon ay siyang naging salik upang ang isang lumang salita na vaccine ay muling sumikat na salita. Ang vaccine ay nararapat na maging salita ng taon dahil ito ay ang salitang umusbong at ginagamit ng karamihan sa kasalukuyan. Ito ay sumasalamin sa katotohanang pangyayari na nagaganap sa lipunan. At ito ay isang salita na nagsilbing pag-asa ng napakaraming tao sa panahon ng dilubyo at bagsik ng pandemya. Ako po si John Andrew C. Albor, BSCE 2A. Salamat po.